Napalingon ko kung nasaan na si Mr. Mondejo pero wala na siya doon. Nagkalat na rin ang mga hinubad niyang damit sa sahig. Tingin ko'y nasa banyo siya dahil nakita ko ang maliit na siwang sa pinto at dinig ko rin ang tunog ng lagaslas ng tubig. Siguro'y maliligo na lang din ako mamaya para mawala itong init na nararamdaman ko. Maya-maya pa'y bumalik na ang attendant dala ang isang pitsil ng tubig. Nagdala din siya ng snacks at mga prutas, grapes at mga hiniwang apple. If you need anything else, just don't hesitate to tell us through the intercom. Anya, bago nagpaalam at lumabas ng kwarto. Pagkaalis niya mabilis kong sinunggaban ng malamig na tubig. 1, 2, 3. 3 baso na ng tubig ang nainom ko pero wala pa rin. Hindi man lang nabawasan ang init na nararamdaman ko at mas lalo pa nga itong tumindi. Napatingin ako sa banyo at hindi ko alam kung anong pumasok sa isipan ko at lumapit ako roon at dahan-dahan yung binuksan. Nang tuluyang bumukas ang pinto ay bumungad sa akin na nakatalikod at tubod-tubad na si Mr. Mondejo na nakatayo lang habang nasa ilalim ng shower. Napatitig ako sa likod niya, sa kung paano gumalaw ang muscles niya sa tuwing iginagalaw niya ang katawan. Hindi rin nakatakas sa paningin ko malapad niyang balikat at ang maskulado niyang mga braso. Napalunok ako nang maramdaman kong mas sumidhi ang uhaw na nararamdaman ko. Lumakas at bumilis din ang kabog ng dibdib ko kasabay ng pagbabaga ng nararamdaman ko. Mabilis ako napailing at agad na lumayo sa banyo at umupo sa kama. Ilang beses akong huminga ng malalim para mapakalma lang ang nararamdaman ko. Ano nangyayari? Bulong ko sa hangin bago kinagat ang ibabang labi at suklay sa buhok gamit ang aking mga daliri. May mali talaga. Dagdag ko patak man tatayo na sana nang makita ko si Mr. Mondejo na lumabas sa banyo habang ang tanging suot lamang ay isang puting tuwalya na tinatakpan ang ibabang parte ng katawan niya. Gusto ko sanang umiwas ng tingin pero kusang tumitig ang mga mata ko sa kanyang mukha. Sa mga butil ng tubig mula sa basa niyang buhok na pumapadaos-dos sa kanyang matangos na ilong, sa mapulan niyang mga labi, sa prominente niyang mga panga, pababa sa kanyang matikas na katawan. Kitang-kita ko ang mga linya na siyang umuukit sa matikas niyang dibdib at namumutok ng mga pandesal sa kanyang tiyan. Gusto kong ilayo ang mga mata ko. Gusto kong magpanggap na hindi ako interesado sa katawan niya pero hindi ko mapigilan at kusan tumititig ang mga mata ko. Ramdam ko ang tuwa sa sistema ko habang pinagpipiyastahan ng aking mga mata ang kanyang magandang katawan. Kendra, nanigas ako nang sabitin ni Mr. Mondejo ang pangalan ko. Ramdam kong may kung anong kiliti ang gumuhit sa pagitan ng mga hita ko nang marinig ko ang malalim at halos pabulong niyang boses. Nakakaakit, nakakasabik at hindi ko tuloy napigilang makagat ang ibabang labi ko. Do you like what you see? Tanong niya sa akin kaya napatingin ako sa kanyang mga mata. At ewan ko kung saan ko nakuha ang lakas ng loob na tumango sa sinabi niya. Yes sir, gustong-gusto ko nakikita ko. Gusto ko na lang sabunutan ang sarili ko dahil sa mga pinagsasasabi ko. Sinapian na yata ako ng masamang spirito dahil wala na akong kontrol sa katawan ko. Diretsong tumingin sa aking mga mata si Mr. Mondejo. Napatitig na rin ako sa kanya at doon ko napansin na tila mapungay ang kanyang mga mata at pulang-pula ang kanyang pisngi pati na rin ang kanyang tenga. Don't you feel hot, Kendra? Tanong niya sa akin habang dahan-dahan niyang pinapaliit ang distansya sa pagitan namin dalawa. Don't you feel the urge to be near me? To touch me? To feel me? Mapang-akit niyang tanong habang palapit siya ng palapit sa akin. Mariin kong napagdikit ang mga hita ko dahil sa kakaibang nararamdaman ko sa sentro ko. Sir, hindi ko alam kung ano sasabihin. Hindi ko alam kung paano isasalin sa salita ang kakaibang nararamdaman ko. At bago pa man ako makapag-isip ng sasabihin ay tuluyan nang nakalapit sa akin si Mr. Mondejo. Kasabay ng paghaplos niya sa aking pisngi. Nanuwid ang katawan ko nang maramdaman ko ang mainit niyang palad sa aking pisngi. Nakakapaso, nakakapanginig. Sir, napalunok ako nang idiniin niya ang pagkakahaplos sa aking pisngi. Ramdam ko ang paglalabas-masok ng hangin sa aking baga. Ew! Bulong niya sa akin bago siya dahan-dahang yumuko para paliitin ang agwat ng aming mga muka. Kendra! Napapikit na lang ako nang tumama sa aking muka ang mainit at mabango niyang hininga. Hanggang sa tuluyan ko maramdaman ang pagdampi ng kanyang labi sa labi ko. Pagkalapat ng mga labi namin ay tila sinilaban ang katawan ko sa sobrang init. Bumilis ng husto ang tibok ng puso ko sa hindi malamang dahilan.
Gusto kong lumayo. Gusto ko siyang itula kaya hindi ko maintindihan ang sarili ko kung bakit inabot ko ang magkabila niyang pisngit hinalikan siya pabalik. Hinila ko siyang palapit sa akin hanggang sa tuluyan siyang bumagsak sa ibabaw ko. Taas baba ang aming balikat habang nakaawang ang bibig naming dalawa matapos ng halika namin. Ramdam ko ang diin ang pagkakatitig niya sa akin na kahit wala siyang sabihin ay alam kong gusto niya akong angkinin. Damandam ako ang pagtama ng maras niyang hininga sa aking mukha. Ang unti-unting pagbagsak ng bigat niya sa aking katawan. Sir, tawag ko sa kanya dahil tingin ko hindi namin ito dapat ginagawa. Hindi ko na natapos ang sinasabi ko nang ilapat niya ang hintuturo niya sa labi ko dahilan para muli akong mapalunok. I don't know why. But something's pushing me, Kendra. Bulong niya sa akin bago niya inilapit ang bigat sa tenga ko. Something's telling me to claim you. Dagdag niya at tumama pa ang mamasa-masang labi sa akin tenga dahilan para manginig ang katawan ko. Ayoko mang aminin pero naaakit ako sa boss niya. May kung ano rito na tila hinihipnotis mo ako. Hinapos niya ang buhok ko at kumuha ng iilang hibla sabay dala sa ilong niya. Ipinakita niya sa akin kung paano niya iyon amuyin habang titig na titig siya sa aking mga mata. To have you. Dagdag niya bago muling pinaglapit ang aming mga muka. At hindi pa man ako nakakasagot ay muli na niyang inangkin ang aking labi dahilan para tuluyan ako malunod sa init at temptasyon na hatid ng makasalanang labi niya. Napapikit na lang ako, tuluyang ibinaba ang aking depensa at hinayaan ang katawan ko na sagutin ang tawag ng init at laman. Napahiyaw ako sa labis na sakit. Aray, sir! Hindi ko na napigilan ang mapadaing dahil sa tindi na sakit na mabilis na kumalat sa buong katawan ko. Napaluhan na ako habang pilit siyang itinutulak palayo. Sir, stop, please! Kitang-kita ko ang panlalaki ng mga mata niya habang napatingin sa akin. Kendra, don't tell me! Maluha-luha ko sa nalubong ang mga mata niya bago marahang tumango. Please, pull it off, sir. Namamaos kong sambit habang mahinang humahalinghing. Narinig ko ang mahina niyang pagmumura bago siya dahan-dahan bumangon at hinugot ang kahabaan niya. Pagkatapos ay tumingin siya sa gitna ng mga hita ko. Duko! Bulalas niya at kitang-kita kung paano siya mamutla kasabay ng pag-akyat ng itim ng mga mata niya hanggang halos puti na lang ang makita ko. Sir, okay ka? Napatili na lang ako nang bigla siyang bumagsak sa kama at nahulog sa sahig. Sa sobrang pagkataranta ko ay nawala ang hapding nararamdaman ko at mabilis akong bumangon para tingnan ang kalagayan niya. Binalot ng lamig ang buong sistema ko nang makita ko siyang nakahandusay sa sahig at walang malay habang duguan ang ulong bahagi ng pagkalalaki niya. Mabilis akong bumaba para daluhan siya. Tulong! Tulungan niyo kami! Tarantang sigaw ko. Tuluyan nang nawala ang init na nararamdaman ko at napalitan ng takot at pangamba dahil sa nangyari kay Mr. Mondejo. Paano kung mamatay siya? Napamura na lang ako dahil sa naisip ko bago muling humingi ng saklolo. Tulong! We should leave, Iho. My lola's voice echoed in my head while I am looking at my blood-stained, trembling hands. No, I'll stay. I insisted, shaking my head and taking a step away from him. Hindi ko alam kung bakit gusto ko manatili, kami lang naman dalawa ang tao sa lugar. I'll stay. Dagdag ko sa pahinang boses. I will never leave this place. We should go. My lolo emphasized, grabbing me by the shoulder and pulling me away. No! No! I screamed, trying to free myself from his grip, but he held me so tightly. Lolo, no! I screamed and screamed until the whole place turned pitch black, and as a light started to spread, a blank white ceiling welcomed me. A dream? Bulong ko. Napakunot ang noo ko bago ako tumingin sa paligid. And there, I saw my lolo sitting comfortably with a playful grin on his face. What? I said, getting up. Napangiwi pa ako bago nasapong aking noo. Why are you here? Ngumisi siya sa akin bago napailing. I should be the one who asking you that. Why are you here? What do you mean? Tanong ko sa kanya. Ilang saglit lang ay natigilan ako nang maalala ang nangyari. What exactly happened?
My grandfather covered his mouth while his shoulder rises up and down. Hanggang sa hindi na niya nakayanan at bumunghalit na siya ng tawa. Oh God, ew! Maluha-luha siyang tumawa. Napuno ng malutong niyang halakhak ang kwarto. You collapsed in the middle of making out with Kendra. And the pilot has to do an emergency landing just to bring you back because Kendra has gone hysterical out of panic. And yes, your honeymoon was cancelled. Blood rushed to my cheeks and ears. Memories of what happened before I collapsed flooded my mind. How I ended up making out with Kendra and collapsing after seeing blood in her private part. Nasabunutan ko ang sarili ko dahil sa labis-labis na kahihiyang naramdaman ko. I couldn't stop looking at my hands in disbelief. I couldn't believe it. I actually attempted to do Kendra. I lost control, but there's no way that would just happen out of nowhere. If I have to trace what happened before, I got in heat. The only thing I could think of was the glass of juice I drank. I immediately looked at my grandfather. I narrowed my eyes at him, eyeing him suspiciously. You did something, didn't you? What are you talking about? He responded innocently, but the tone of his voice contrasted his expression. Mapaglaro siyang nakangisi sa akin. All I ever did was make sure you two will have a memorable honeymoon. Umiling siya sa akin. But you ruined it. Naikuyom ko ang kamay ko dahil sa sinabi niya. There's no way he just did that. I am pretty sure he planned something that he was responsible for the sudden rise of our libidos. No, sigurado ako may ginawa ka. I know how cunning you are, Lo. I insisted and he just laughed at me. Well, all I did was help you to conceive a child. Atat na ako magkaapo eh. He didn't know you ruined the plan. Sagot niya sa akin bago siya tumayo. I think you should be talking to your wife rather than me, Iho. You've been asleep for 3 hours, and I believe you owe her an explanation. Dagdag niya bago ngumisi. She's probably questioning where did she ever go wrong for you to collapse in the middle of your sex. Muling nag-init ang pisngi ko sa sinabi niya, and before he can even go out of the room, I spoke. Does everyone know about me collapsing in the middle of sex? Umiling siya sa akin. It's only me and Kendra. But if you don't go and explain things to her, I might tell your friends about it. Lolo! Saway ko sa kanya pero umisi lang siya sa akin bago tuluyang lumabas. Tatayo na rin sana ako para hanapin si Kendra pero nag-ring ang cellphone ko at nakita ko ang text ni Mike na nagtatanong kung kumusta na ba ako. Pagtingin ko sa phone ko ay marami na pala akong natanggap na texts and missed calls. Lolo must have told them I collapsed. Hindi ko na lang iyon pinansin na tuluyan ang bumangon para hanapin si Kendra. I don't know how I am going to approach her considering what happened between us. But I don't have a choice. I have to tell her that it wasn't part of the plan of our agreement. I don't want her to think that I am taking advantage of the deal. Kailangan ko ipaliwanag sa kanya na aksidente lang ang nangyari na hindi ko iyon gusto mangyari. And I'm sure ganoon din siya. I will also have to tell her that it was my grandfather's doing my things ended up like that. But I should have known better. Ako sana mas kumontrol sa sitwasyon. But things already happened and I can no longer go back and fix the damage. So it's better to just discuss it with her and make things clear. Ayoko mag-isip siya ng kung ano-ano lalo na't ako ang nakauna sa kanya. I feel really bad for doing it, for taking her virginity. Well, I didn't know. I mean, she told me everything was her first, but I didn't believe her. Akala ko'y nagkukunwari lang siya, gaya ng ginagawa ng ibang mga babaeng nakilala ko noon. But it turned out, she was telling the truth. Hell, I don't want to offend her, but if that's what I need to do, to set boundaries, then I have no choice but to do it. I have to draw a line between us. I don't want her to get attached to me because there's no way I'm gonna fall in love with her. Or at least, reciprocate the feelings she might develop in the long run. Kaya habang wala pa kami sa ganoong sitwasyon ay pipigilan ko na. I will never fall in love with anyone but her. I have a promise to keep, and I will continue to keep it, even if I have to wait forever, just for us to happen. Siya at siya lang ang mamahalin ko at wala ng iba pa. No other woman can replace her in my heart.
Nakaupo lang ako ngayon sa lilim ng isang puno sa garden ng mansyon ni Mr. Mondejo. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala sa mga nangyari kung paano na-cancel ang honeymoon namin. Sabik na sabik pa naman sana ako na makapunta ng ibang bansa lalo na sa Paris dahil palagi ko itong nakikita sa mga pinapanood ko mga telenovela at pelikula, lalo na ang Eiffel Tower. Napabuga ako ng hangin bago napasandal sa kahoy na upuan bago tumingala sa asul na kalangitan at inalala kung ano ang nangyari. Halos magsilabasan ang mga ugat sa leeg ko habang humihingi ako ng saklolo. Hawak-hawak ko ang walang malay na si Mr. Mondejo. Pilit kong dinadama ang pulso niya pero siguro'y dala na rin ng labis-labis na panik kaya hindi ko ito magawa ng maayos. Dahil dito ay mas nataranta pa ako. Nang walang dumating na saklolo ay doon ko lang napagtanto na baka hindi nila kami naririnig. Na kaya may intercom sa kwarto dahil baka soundproof ito kaya naman ay dali-dali akong tumayo pero agad ding natigilan at napamura na lang nang mapagtantong hubot-hubad pala kaming dalawa. Dali-dali kong isunuot ang damit ko kahit na napapangiwi pa ako dahil sa kirot na nararamdaman ko sa aking kasalanan. Pagkatapos ay naganap na ako ng underwear para kay Mr. Mondejo. Napatingin pa ako sa malambot at duguan niyang pagkalalaki. Hindi ko napigilang mamula dahil ito ang unang beses na nakakita ako ng ganoon. Pero nilunok ko ang hiyang iyon at dali-dali siyang sinuotan ng salawal. Pagkatapos ay buong lakas ko siyang ibinangon para lang maisuot ko sa kanya ang puting roba na nakita ko sa cabinet. Pagkatapos ay dali-dali na ako nagtungo sa intercom para sabihan sila na nahimatay si Mr. Mondejo. Ilang sandali lang ay dumating na ang mga attendant. Baka sa pagmumukha nila ang pagtataka ng makitang estado ni Mr. Mondejo. Hindi ko naman masabi-sabi sa kanila ang dahilan dahil napaka-pribado nito at sensitibo. Tell them to land. Sambit ko sa isang attendant. We need to have my husband check since he had a bad fall. Tell the pilots to do an emergency landing and if you can, please inform Lolo Henry as soon as possible. Hurry! Dagdag ko na mabilis namang sinunod ng attendant. Matapos ang ilang sandali ay nakarinig ako ng announcement mula sa piloto na maglalanding na kami kaya naman ay napanatag na ako. Napatingin ako kay Mr. Mondejo na wala pa ring malay at may bukol sa may gilid ng noon niya at kasalukuyang dinadampian ng cold compress ng attendant. Nilapitan ko ito at nagpresenta na ako ang gagawa. Let me. Sambit ko bago marahang kinuha sa kanya ang cold compress. Sabihan mo ako kapag nakapaglanding na tayo, okay? Bilin ko sa kanya. Tumango lang siya at inexcuse ang sarili. Nang makalabas siya ay doon na ako napatitig sa lalaki. Habang dinadampian ko ang noon niya ay bumaba ang tingin ko sa mapupulang mga labi nito na tila ba nangaakit na halikan ko. Doon ay nanumbalik sa akin ang mga may init na tagpong naganap bago ang aksidente. Hindi ko napigilan ang pag-akyat ng dugo sa aking magkabilang pisngi. Hindi ko kasi inaasahan na mangyayari iyon. Nakakahiya. Hindi ko na alam kung paano ko siya harapin matapos na nangyari sa aming dalawa. Kasi sa bawat pagkakataon na nakikita ko ang pagmumukha niya ay naaalala ko ang mainit na tagpo sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano yun nangyari pero sigurado akong hindi natural na aksidente iyon na nadala lang kami ng init na nararamdaman namin. At malakas ang duda ko na ang dahilan kaya nag-init kami ng husto ay sa juice na ininom namin. Yun lang naman kasi ang parehas naming ininom ni Mr. Mondejo bago kami sabay na tinamaan ng init. At hindi ko na kailangan pa mag-isip kung sino ang responsable doon. Isang tao lang ang pumapasok sa isip ko at yun ay si Lolo Henry. Alam kong atat na siyang magkaapo sa tuhod. Hindi ko naman siya masisisi na ganoon na lang katindi ang kagustuhan niya at kung bakit niya nagawa ang bagay na iyon kung sakali mang siya talaga ang responsable. Ang akin lang kasi hindi naman totoo ang pagsasama namin ng apo niya. Paano ko nabuntis talaga ako? Ano na lang ang masasabi ni Mr. Mondejo? Napinikot ko siya at nagpabuntis ako para sa pera niya. Alam ko ang takbo ng isip niya at kung paano niya ako nakikita at isa pa ang pagkabirhen ko. Napatingin na lang ako sa kawalan kasabay ng pag-iinit ng bawat sulok ng mga mata ko. Huminga ako ng malalim para sana pigilan ang panunubig ng mga mata ko pero hindi ko na nagawa dahil mabilis na gumulong ang mga butil ng luha sa akin magkabilang pisngi na kahit ilang beses kong punasan ay patuloy pa rin sa pag-agos. Hindi ko mapigilang mainis sa sarili ko. May kasalanan din naman ako sa nangyari. Nagpadala din naman ako sa init na nararamdaman ko kaya wala akong karapatang magsisi at manghinayang. Yun nga lang, bala ko pa sanang ialay ang pagkaberhen ko sa lalaki makakasama ko habang buhay. Pero ano pa nga bang magagawa ko? Nangyari na ang mga bagay-bagay. Napabukan na lang ako ng hangin bago inayos ang sarili ko.
Naghilamos ako para hindi gaanong mahalata na umiiyak ako. Pagkatapos ay nanatili na ako sa tabi ni Mr. Mondejo hanggang sa bumalik ang attendant. Pagkatapos ng isang oras ay nakarinig ako ng katok mula sa pinto, kasunod ng pagbukas nito. Agad na pumasok ang attendant. Magsasalita na sana ako nang makita ko may kasama ito, si Lolo Henry. Lolo? Bulalas ko. Mabilis siyang lumapit sa amin. What happened, Iha? Are you okay? Tanong niya sa akin bago ako tiningnan mula ulo hanggang paa. Hindi po ako ang nawala ng malay. Si Ivan po. Sambit ko sa kanya at hilaw nang umiti. Ano bang nangyari? Tanong niya. Baka sa mukha niya ang pag-aalala. Nangungusap ang mga mata niya sa akin na ilantad ang dahilan ng pagkahimatay ng apo niya. Napatingin ako sa flight attendant pagkatapos sa kanya. Give us some privacy, Ellen. Sambit ni Lolo Henry dito. Mabilis naman tumalima ang babae sabay sara ng pinto, pagkatapos ay bumaling na sa akin ang matanda. No, tell me. Hindi ko pa man naibubuka ang bibig ko ay labis-labis ng pag-iinit na mukha ko dahil sa iyang nararamdaman. Ano po kasi? Mahirap at nakakahiyaman ay kinuwento ko pa rin sa kanya ang nangyari. Hindi ko lang dinetalya dahil sa amin na lang iyon. Sinabi ko lang sa kanya na nahimatay ang punya matapos nitong makakita ng dugo habang nasa kalagitnaan kami ng pagtatalik. Tahimik at walang ekspresyon ang mukha ng matanda kaya hindi ko alam kung anong nasa isip niya. Nagsabi lang ito na parating na ang medics na titingin sa kalagayan ni Mr. Mondejo. Pagkatapos ay tinanong din niya ako kung okay lang ba ako. Gusto ko sana sabihin sa kanya na hindi pero tumango lang ako sa kanya at peking umiti. Kahit na gustong gusto ko nang umiyak dahil sa halo-halong emosyon na nararamdaman ko. Matapos ang ilang sandali ay dumating na ang titingin sa kalagayan ni Mr. Mondejo. Doon na rin ako inalok ni Lolo Henry na umuwi na sa mansyon. At habang nasa kotse kami ay todo hingi ako ng paumanhin sa kanya dahil tingin ko'y kasalanan ko kung bakit hindi natuloy ang honeymoon namin. Dahil din sa akin ay hindi na matutuloy ang plano ni Mr. Mondejo na magpanggap na lang akong buntis. Ivan, call me Ivan. Paalala niya at himala na hindi masungit ang tono niya. Lola's just around. Tumango ako bago humugot ng hininga para i-activate ang pagpapanggap. Kumusta pakiramdam mo? Tanong ko sa kanya at tipid ng ngumiti. Gusto ko pa sana lumapit sa kanya at magkunwari na sinusuri ko ang mukha niya pero hindi ko kayang gawin iyon. Hindi ko pa kaya. Nahihiya ako na naaasiwa na ewan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman. I should be the one asking you that but I'm fine. Mahinahon niyang sagot bago ako tiningnan ng diretso sa aking mga mata. How about you? Kumusta pakiramdam mo? Pilit akong ngumiti sa kanya. Okay lang ako. I was just shocked. Nakita ko ang bahagyang pamumula ng pisngi at tenga niya bago siya nagkamot sa pisngi. I'm sorry for what happened. I didn't mean to collapse. Sambit niya bago lumapit sa akin. Hindi ko na siya pinatapos magsalita. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi dahil sa gusto ko kundi dahil yun lang ang paraan para maibulong ko sa kanya ang gusto ko sabihin. Pasensya na po kayo sa sasabihin ko, sir, pero masaya po ako na nawalan kayo ng malay. Mahina ko sambit. Dahil kung hindi kayo nawalan ng malay at natuloy ang ginawa natin, hindi ko alam kung ano mangyayari. Baka mas maging komplikado pa ang sitwasyon. Dagdag ko bago tuluyang kumala sa yakap niya. Nakita ko kung paano kumunot ang noon niya habang nakatingin sa akin. Pagkatapos ay umiling siya at hinawakan ng kamay ko para pigilan akong umalis. I also want to apologize for taking your Please don't. Putol ko sa sinasabi niya at hindi napigilang maikuyom ang kamay ko. Please don't apologize for it. Huwag mo nang pababain pang lalo ang tingin ko sa sarili ko. Halos pabulong kong sambit habang padiin ang pagkakahawa ko sa kamay ko. Please don't show that mistake at my face. Halos pakiusap ko sa kanya at hindi ko na napigilan ang pagtulo ng mga luha ko. And let's stop talking about it. Ivan, don't ever mention that again. Yun na lang ang gawin mo kung talagang gusto mo mag-sorry sa nangyari. Hindi ko na siya hinintay na makapagsalita pa. Agad ako naglakad palayo sa kanya dahil ayoko makita niya akong umiiyak. Kahit na ilang beses ko nang sinasabihan ang sarili ko na huwag na isipin ang nangyari, na huwag nang gawing big deal ang pagkawala ng virginity ko ay hindi ko pa rin mapigilan. Big deal yun sa akin. Prinsipyo ko na ibigay iyon sa lalaking tunay na nagmamahal sa akin, sa lalaking makakasama ko habang buhay. Wala naman ako ibang masisisi kundi sarili ko. Pero kasi kapag nakikita kong pagmumukha ni Mr. Mondejo, ay hindi ko mapigilang maibunton sa kanya ang sisi. Dahil kung hindi niya sana ako hinila sa sitwasyon niya ngayon, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito.
Kung hindi ako naging instant bride ng bilyonaryong iyon, hindi sana bababa ng ganito ang tingin ko sa sarili ko. Buong araw akong wala sa mood. Ang bigat ng pakiramdam ko at hindi ko alam kung gagaan pa ba ito bago pa man lumipas ang gabi. Ayoko makita ang kahit na sino sa mansyon kaya ikinulong ko ang sarili ko sa kwarto. At laking pasasalamat ko na hindi ako iniistorbo ng kahit na sino. Maging si Mr. Mondejo na siyang may-ari ng kwarto ay hindi nagbalak na kahit na sumilip man lang. Nakilata lang ako sa kama at nakatitig sa kisame. Ang dami kong iniisip pero ang hindi talaga mawala-wala sa isipan ko ay ang naganap sa amin ni Mr. Mondejo. Masakit mang sabihin pero isang malaking pagkakamali iyon. Hindi dapat iyon nangyari sa amin dahil liban sa hindi yun kasama sa napagkasunduan, malaki din ang epekto nito sa akin. Pero yun na nga, wala na akong magagawa. Nangyari na ang nangyari. The damage has been done. Nang tingnan ko ang oras, ay malapit na pala mag-alas 7 ng gabi. Kaya naman ay bumangon na ako at naganda para maghapunan. Sinabihan kasi ako kanina ni Lolo Henry na sabay kami magdi-dinner kasama ng apo niya. Tinignan ko ang sarili ko sa salamin at baka sa mukha ko na hindi ako okay. Walang buhay ang mga mata ko at tila tinakasan ng kulay ang mukha ko. Napabuga na lang ako ng hangin bago sinuklay ko ang buhok ko para kahit papaano ay umayos ang itsura ko. Pagkatapos ay bumaba na ako para magtungo sa hapag. Pagkababa ko ay nadatnan ko sina Lolo Henry at Mr. Mondejo na nanonood ng TV sa sala. Sabay pa silang napatingin sa akin nang mapansin nila ang presensya ko. Iya. Agad na tumayo si Lolo Henry sabay lapit sa akin. How are you? Tanong niya na makalapit sa akin. Kumusta ang pakiramdam mo? Okay lang po ako, Lo. Sagot ko sa kanya at pilit na ngumiti. Pagkatapos ay saglit kong tinignan si Mr. Mondejo na nakatingin lang sa akin. Pagkatapos ay ibinili ko na ang tingin ko kay Lolo Henry. Kumain na po ba kayo? Pag-iiba ko sa usapan. Not yet. Ikaw, gutom ka na ba? Marahan akong tumango. Opo Pasensya na po kayo at nakatulog ako. Pagsisinungalin ko. Kumain na po tayo? Sure. I haven't had the maids cook as dinner. Tugon niya bago binalingan ng apo. Iho, let's dine together. El Paslo, busog pa ako. Sagot niya sa matanda bago ako tinapunan ng tingin sabay baling sa pinapanood. Busog? Or you're just ashamed of what happened? Direktang sambit ni Lolo Henry kaya agad ako napatingin dito. You didn't even ask your wife about what she feels o kung may gusto ba siyang kainin. Dagdag niya at baka sa boss niya ang inis. Is that how you truly behave? Ha, iho? Lolo, it's fine. Nagkausap na kami kanina at kinamusta na niya ako. Sabat ko na lang para maibang usapan. Tara na, gutom na ako. I'm sorry, Iha. Tama ka, kumain na lang tayo. Anya kaya marahan ko na siyang hinila papunta sa kusina.